Bago muna tayo magsimula sa isang simulated presentation na ipapakilala ko muna ang 5As bilang instructional design model ng grupong ito na may kukonekta sa cognitive constructivism theory. Ang dahilan kung papaano ito naging konektado sa isa't isa ay dahil ang hakbang nito ay kinakailangan ng ating isipan na makabuo ng isang bagay upang magkaroon ng panibagong kaalaman na maaari nating alamin ng may saya, pangangatwiran, at kilatisin kung gaano kaepektibo ang kanilang pagtuturo. Dito sa engage part, para masigurado na ang mga mag-aaral ay actively engaged, ay may ipapanood at mag-aanalisa mga mag-aaral ng 2 minutong video, Oversimplified Cause of World War I mula sa YouTube. Pagkatapos panoorin ang video, ay may 3 katanungan. Ano sa tingin mo ang nangyayari dito? Pangalawa, ano sa tingin mo ang naging mga dahilan ng pagsiklab ng unang digmaang pangdaigdig? Pangatlo, paano nakaapekto ang digmaan sa pamumuhay ng tao? Sa ganitong paraan, maipapakita ang kasanayan ng pag-iisip at hindi lamang passive recipients ang mga mag-aaral, ngunit aktibong bumubuo ng kaalaman at pag-unawa sa mga aralin. Thank you. Salamat. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Miss Nabio at ngayon ay ipapakita ko ang takbo ng digmaan sa pagtuturo tungkol sa unang digmaang pandaigdig. Ang araling ito ay mahalaga upang maunawaan natin ang mga sanhi, mga pangunahing kaganapan at ang epekto ng digmaan sa mundo. Sa unang ito ng aking aralin, ipakikilala ko ang paksa sa pamamagitan ng pagtatanong. Ano ang mga dahilan na nag-udyok sa mga bansa na pumasok sa digmaan? Ang tanong na ito ay makakatulong sa mga estudyante na simulan ang kanilang pag-iisip tungkol sa mga salik na nagdulot ng digmaan. Pagkatapos nito, magbibigay ako ng maikling konteksto tungkol sa mga pangunahing alyansa at tensyon sa Europa bago ang digmaan. Pagkatapos ng panimula, gagabayan ko ang mga estudyante sa mga pangunahing aktibidad. Magkakaroon tayo ng mga groups upang pag-aralan ng iba't ibang mga bansa na kasangkot sa digmaan, tulad ng Alemanya, Pransya at Britanya. Ang bawat group ay bibigyan ng impormasyon tungkol sa kanilang bansa, mga layunin, estratehiya at mga pangunahing laban. Ang aking papel dito ay tumutulong sa kanila na maunawaan ang mga pananaw ng bawat bansa at sagutin ang kanilang mga tanong. Halimbawa, maaari kong ipaliwanag kung bakit ang Alemanya ay naging agresibo at kung paano ito nakakaapekto sa iba pang mga bansa. Pagkatapos ng mga aktibidad, magkakaroon tayo ng talakayan sa klase. Magtatanong ako ng mga katanungan tulad ng ano ang mga pangunahing laban sa digmaan at ano ang kanilang mga epekto. Pangalawa, paano nagbago ang pananaw ng mga tao tungkol sa digmaan pagkatapos nito? Ang mga tanong na ito ay dinisenyo upang himukin ang kritikal na pag-iisip at bigyan diin ang kanilang pag-unawa sa mga epekto ng digmaan. Upang suriin ang kanilang pag-unawa, gagamitin ko ang mga pagsulit at mga presentasyon ng group. Bawat group ay magkakaroon ng pagkakataon na ipakita ang kanilang natutunan sa pamamagitan ng isang maikling presentation about sa kanilang bansa. Magbibigay ako ng feedback upang matulungan silang ma-improve at mas maunawaan ang mga konsepto. Halimbawa, maaari kong ipakita kung paano nila mapapabuti ang kanilang pagtalakay sa mga pangunahing ideya. Ang plano ng aralin na ito ay nakabatay sa teorya ng historical na pagsusuri, na nagpapakita kung paano ang mga pangyayari sa nakaraan ay may malalim na epekto sa kasalukuyan. Ipinapakita ng teoryang ito na ang pag-unawa sa mga sanhi at epekto ng mga pangyayari ay mahalaga upang maunawaan ang ating kasalukuyang mundo. Sa kabuuan, ang plano ng aralin na ito ay hindi lamang nagbibigay daan sa pagkatuto kundi aktibong nakikilahok ang mga estudyante sa proseso. Ako si Lord Shanashi Di Manalo, ang mag-e-explain sa aking parte na explain. Ang gawain ng mag-aaral sa parte na to ay chain reactions, a flowchart of World War I. Ang bawat grupo, gamit ang kanilang pagkaunawa mula sa explore na interactive timeline at gamit ang kanilang mga key takeaways na sinulat mula sa interactive timeline na sa explore na parte ay gamit ang kanilang mga kaalaman, gagawa sila ng flowchart. Ang gagamitin ng guro para sa aktibidad na ito
ay isang digital whiteboard, halimbawa ay Jamboard, Miro, Lucid Sparks at Canva, kung saan ang bawat grupo ay mag-aantas ng researcher, writer-designer, presenter, gamit ang whiteboard na binigay sa kanila ng guro. Sila ay gagawa ng flowchart tungkol sa mga sanhi sa pag-usbong ng giyera, mga pangyayari sa giyera, at mga epekto ng giyera. Halimbawa, ito ang flowchart na gagamitin ng mga estudyante kung saan dito nila ilalagay ang mga imahe, impormasyon na kanilang nakuha mula sa interactive timeline. Pagkatapos ito, ay ipapaliwanag ng guro isa-isa ang mga gawa ng mga estudyante para mabigyan sila ng karagdagang impormasyon tungkol sa kanilang gawa at mas lalong mabigyan ng ideya kung ano-ano nga ba ang mga pangyayari at sanhi ng unang digmaang pandaigdig sa mga bansang nasama nito. Yun lang naman ang gagawin ng mga estudyante. Ang mga tanong nang ibibigay namin sa kanila ay anong bahagi ng flowchart ninyo ang tingin nyo nakapagbago sa takbo ng kasaysayan at bakit? Sa inyong pananaw, anong bahagi ng flowchart ang may pinakamalaking epekto sa kasaysayan at bakit? Ang mga tanong na binigay namin ay more on reflection sa kanilang kaalaman at pagkakaintindi sa pangyayari ng unang digmaang pagdaigdig. Ang inaasang sagot ng mga mag-aaral ay ang mga alyansa, kasi dito nagsimula ang domino effect. Sa isang pag-atake, maraming bansa ang biglang nadamay. Ang Treaty of Versailles, dahil dito nagsimula ang mga galit ng mga German na people na nagambag sa pagsiklab ng ikalawang digmaang pagdaigdig. Affected naman ay nagpapakita ng aktibong pakikipagtulungan ng bawat membro ng grupo at nagtutulungan na maglagay ng impormasyon sa flowchart. Yan lang naman ang aking parte para sa explain na parte. Maraming salamat. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Miss Burwell. Ngayon, alam niyo na ang unang digmaang pandaigdig. Bilang isang mamamayan, paano ninyo maisusulong ang kapayapaan at maiiwasan ng digmaang pandaigdig? Ngayon, magkakaroon tayo ng individual activity, which is ang ipagagawa ko ay reflection essay or journal na ipepresent nyo sa harapan na nakapaloob sa rubrics sa pamamagitan ng mga pamantayan na may maayos na paglalahad, konektado sa paksa at panibagong kaalaman. Bilang isang guro, ako ay magiging tagapakinig at mapanuri sa inyong mga talakayan at magbibigay ako ng iilang katanungan sa inyong mga ginawa. Questions. Bilang isang mag-aaral, anong maaari mong gawin upang makaiwas o maiwasan ang pagkakaroon ng digmaan sa ating bansa? Another question. Ano ang napulot mong aral mula sa unang digmaang pandaigdig na pwede mong i-apply sa ating lipunan? Nakikita nyo ba class yung visual presentation? Kung napansin nyo sa image, ang kahulugan ng image ay kapayapaan at hindi digmaan dahil hindi sagot ang daha sa anumang problema, mapamaliit man o mapalaki dahil ang tunay sa sandata ay komunikasyon. Sa pamamagitan ng presentasyon, mas napapakita o napapalawak nila ang kanilang kaalaman na magagamit nila sa pang-araw-araw. Bago muna tayo pumunta sa panghuling phase, ako po si Ginoong Aglubat na magtuturo sa inyo ngayon. Ang pinakalayunin ng evaluation ay para malaman ko kung mayroon ba kayong natutuhan sa ating aralin ngayon. Magkakaroon tayo ng isang maikling pasulit para ma-monitor ko ang pagkakaunawa ninyo tungkol sa araling unang digmaang pandaigdig na aking dinggampanin bilang isang guro. Dito nakapaloob ang mga tanong na: una, ito ay ang paghihimok sa mga mamamayan na kumilos upang makamit ang mga pambansang layunin. Ang tamang sagot ay nasyonalismo. Ikalawa, anong naiibang epekto ang nangyari sa ilalim ng unang digmaang pandaigdig? Ang tamang sagot ay pagtatag ng League of Nations. Ikatlo,
Alin sa mga sumusunod ang hindi kasama sa mga bagong bansa sa ilalim ng wakas at bunga ng unang digmaang pandaigdig? Ang tamang sagot ay Formosa. Ikaapat, bakit naganap ang unang digmaang pandaigdig sa bansang o bandang teritoryo ng Europa? Ang tamang sagot ay pagpaslang kay Archduke Franz Ferdinand. Kalima, paano naputol ang hidwaang dala ng unang digmaang pandaigdig? Ang tamang sagot ay nagkaroon ng kasunduang itinatag ng ibang bansa. Ang saysay ng pagsusulit sa pamamagitan ng software applications para mas maging engaging. Hindi lamang para mag-enjoy sila sa mga ginagawa nila, kundi dapat may natututuhan din sila kahit papano. Ngunit hindi dapat natin tanggalin ang saya sa pag-aaral. Sa tulong ng mga ito, mas nabibigyan sila ng kumpiyansa sa sarili at nagaganahan ang kanilang isipan na alalahanin ang mga araling kanilang nasusubaybayan, lalo na kung ito ay sinusuportahan ng mga nakaraang phase o hakbang. Para sa karagdagang gawain, nasa sa inyo ito kung gagawin niyo itong mga tatlong to o alinman sa mga ito. Nang sa gayon ay mapalawak ang inyong isipan tungkol sa unang digmaang pandaigdig. Maaari kayong gumamit ng flashcard, magtala gamit ang listahang PROCON, o gawin ang pantahan ng gawain sa pamamagitan ng pagbabasa at panonood ng suplementaryong kagamitan sa pag-aaral. Ayun lamang po at maraming salamat. Ang mga gawain at estratehiyang iginamit sa buong talakayan ay may kinalaman sa cognitive at metacognitive factor sa cognitive constructivism theory, katulad na lamang ng pagkatuto, galing sa epektibong pagtuturo at pagbuo ng panibagong kaalamang mailalagay sa mga gawain lalo na ang paksa ay kasaysayan. Dito ay ginamitan ng pagsusuri na nagpapakita ng mga pag-unawa sa mga sanhi at epekto ng mga pangyayari na mahalagang maunawaan ang ating kasalukuyang mundo.